Hosana sa anak ni David. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa anak ni David. Hosana sa kaitaasan. Depresyon. 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 Harap ka dito, ganun ka, ganun. Dito ka sa akin, marap. Marap, marap. Depresyon. Sabi ko marap ka sa akin para kukunan ko sa bambanano, mapalaspas ka doon ka, banda. Pagkaya, ano ba, gandaan na. Kawak. Gusto ko dapat eh. Ano, tapos dyan eh. Doon tayo sa pwede. Pwede rin dyan, pasok ka, pasok na lang doon ha. Tapos na lang doon. Dito na natin babasahin ito para kasama ko yung ating mga nandito pa rin sa Lord. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Malapit na si Jesus sa Jerusalem sa unod ng bundok ng mga Olibo at natatanaw na ang bayan ng Betfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na layo sa pagpasok doon. Makikita ninyong nakatali ang isang birisong asno na hindi para sa sakyan ni Numan. Kalagin ninyo at dalhin ito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo pinanaklo, sabihin ninyo kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito. Kaya lumakad na sila at natagpuan nila ang asno sa tabi ng daan. Nakatali sa may pintuan ng isang bahay, magkilala nila ang tinanong sila nila sa mga nakatayo. Bakit ninyo pinakalag yan? Sumagot siya, dahil nagbilin sa kanila ni Jesus. At inayaan sila malinis. Dinala nila kay Jesus ang isirong asno. Dami ngayon. Sa likod, ito ang mga balakal. Hindi sinakyan ni Jesus. Maraming naglakad na ng mga balakal sa daan. Ang kanila'y pumutol ng madamong sanga ng kahoy at siya'y inilakad sa daan. Ang mga tao doon tayo. Sumisa ng husana. Dami nga. Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Amen. Pagpalain nawa ang karya ng ating amang si David. Na muling ikinata, purihin ang Panginoon. Larry Bird. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Wag. Manalangin tayo. Baka madisgrasya Ang eh. maraming makapangyarihan Baka mabaksa ka raw. halimbawang dapat tularan ng tagapagligtas naming naging di iba sa amin, parang krus namin na yakuin. Pag-itapatin mo ang mga pagdiriwang ay aming kamti ng kanyang uluran pagka mag-iisip at ikisalo sa pagkabuhay ng panigdig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang nakapangyarihang Panginoon
ang nagturo sa aking kasasabi. Diba? Ayan, ating mga ka-brother. Ka-brother. Huwag kang inapangako mo umpasi. Hindi pa no. Ayan sila. Yung dalawa eh. Ayan. Ano po? Ayan po ating mga ka-brother. Si Carey nakalis na. Nakaalis na si Carey. Carey de la Cruz, yung ano nyo. Mag-asawa. Magsaka po. Balik ba na Amerika na. Ang mga kampustang ginawa nila dito. So, Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa ang dami oh. Dala mo yan. Ang dami. aming matiis. Ang dami yan. Dalawa. Parang balon. Pagkat aking tanin na ang sarili ko'y hindi mamamahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Shout out sa Kabilang Channel pero di ba sinakalog 2024. Pagkamatay, muli pagkabuhay ni Cristo. Off. Ito siya off doon. Ilugluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masamuring Kristo Jesus, naghahanap ng buhay. Meron ka? Kaya Ha? pinakita ng Diyos. Meron ka ganito? Binigyan O, bigyan mo kasi Waldo isa. Bigyan mo Waldo, ha? Si Waldo, bigyan mo. Ha? Hindi, abot mo kay Waldo. Kay Wilfredo. Ayun. Turo mo ako na. Ako may bigay. Sa'yo na isa. Waldo, papuntay mo rito. Turo mo ako. Ang pagpapakasakit ng Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. 2 araw na lamang at pista na ng Pasko at ng tinapay na walang libador. Ang mga punong Ano to, Bi? saserdote at Ang ang channel? mga eskriba Anong channel? ay naghahanap ng paraan upang lilin Sige, na salamat, ha? maipanalangin si Jesus at magpapatay. Sinabi, Vlogging pa. Ngunit huwag Sige na, doon makinig ka pista, ng misa. baka magkagulo ang mga tao. Makapanood sa Noy YouTube. nasa Italia si YouTube, o Jesus yan, nakita ka dyan. sa bahay ni Simong Etowi. Samantalang siya'y kumakain, dumating ang isang babae, may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ito'y dalusan na nardo. Takwa to, sa Pinasa boses. niya ang sisidlan at ang pabango'y ibinuhos sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroon at sila'y nagpuso. Meron doon sa Santo Niño, pinalagyan ko na yun. Doon sa Santo Niño, gala. May pagbibili sana iyon Meron doon. ng higit pa sa Doon 3 ko taong lalagay tinalo at maibibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At sinisi nila ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, Bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan niyo siya. Mabuti ang ginawa niya ito sa akin. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha. At anumang oras na inyong ipigit, ay magagawa niyo sila ng mabuti. Ngunit ako hindi ninyo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa may pinuhusan na niya ng pabango sa aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinasabi ko sa iyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niya ito bilang pag-alaala sa kanya. si Judas Iscariote,
isa sa 12, ay pumunta sa mga punong saserdote upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig ang gayon at nangakong bibigyan siya ng salapi. 30 piraso. Mula nooy humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Unang araw ng pista ng tinapay na walang libalura. Araw ng pagpatay ng kordero para sa Pasko. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng maunang pangpasko? inutusan niya ang 2 sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang balang tubig. Sundan niyo siya sa bahay ng kanyang papasukan at sabihin niyo sa may-ari, pinapatanong po ng guro kung saan silid siya maaaring kumain ng hapunang pampasko, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ng isang malaking silid sa itaas na mayroong kagamitan. Doon kayo maghanda para sa akin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampasko. Kinagabi ay dumating si Jesus kasama ang 12. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo ito. Isa sa inyo na kasalo ko'y magkakanulo sa akin. nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya. Ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, Isa sa inyo ang kasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Paano ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa ama ng tao magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa tao iyon ang hindi na ipinanganak. samantalang sila'y kumakain, dumangkot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito. Siguro. Ito ang aking katawan. Wika niya, hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila. At uminom silang lahat. Sinabi niya, Ito ang aking dugo na nagtipan. Depresyon ni Pangulo ka. Dahil sa Meron pa. Sinasabi Ulo. ko sa iyo, hindi na ako inom ng Pangulo, alak mamaya. sa labas hanggang sa Luma. araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. umawit sila ng isang inuno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng Olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako'y iniiwan ninyong lahat, sapagkat nasasaad sa kasulatan, papatayin ko ang pastor at mga anak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. sumagot si Pedro, Kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, sabi ni Jesus sa kanya, sa gabi ito, bago tumilaw ng makalawa ang manok, ay makatulong ako, ikakakuha. subalit matigas na sinabi ni Pedro, Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatakuha. gayon din ang sabi ng ibang alagad. Bumalik sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Dito muna kayo at mananalangin ako. ngunit isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan, at nagsimulang magmagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, Ang puso ko'y tigib ng hapis at halos di kamatay ko. Paghintay kayo rito at nagbantay. pagkalayo ng kaunti, siya ay nagpadara pa at nanalangin na kung maaari huwag nang dumating sa kanya ang oras ng paghihirap. Kung bibitaw, Ama, palas pa. Ama ko, Wika niya, mapangyayaring mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang kalis na ito ng paghihirap. Ngayon ay huwag ang kalooban mo, kundi ang kalooban mo ang masusunod. nagbalik siya
at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, Natutulog ka, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig na tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. muling lumayo si Jesus at nanalangin. At ang dati niyang kahilingan ang siyang sinambing. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at naramdaman na namang natutulog, sapagkat sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin sa kanya. Sa ikatlong pagbabalik niya ay kanyang sinabi sa kanila, Tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Kayo ba'y namamahina? Tama na. Dumating na ang oras ng anak ng tao ay pagkakalulong sa masasama. Tayo na narito na magkakalulong sa akin. nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12, nakasama ng maraming tao, may mga dalang tabak at pamalo. Inutusan sila ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng matatanda ng bayan. Ang taksil ay nagbigay sa kanila ng isang hudyan. Ang hagdan ko, iyon ang iyong hinahanap. Siya'y nakpin niyo at dalhin, ngunit mantayang mabuti. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro, Ang bati niya sabay halik. At sinunggaban si Jesus ng mga tao at dinakip. Nagbulot ng tabak ang isa sa mga naroon at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang tenga niyon. At sinabi ni Jesus sa mga tao, Tulisan ba ako at parito kayong may mga dalang tabak at pamalo upang ako'y daptin? Subalit kailangan matupad at sinasabi ng kautusan. nagsitakas ang mga alagad at iniwan siya. Sinundan siya ng isang binatang walang damit sa katawan, maliban sa balaban niyang kayong lino. Sinunggaban siya ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balaban at tumakas na walang kadamit-damit. At dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong saserdote. At doon nagkatipon ng lahat ng punong saserdote, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Si Pedro'y sumusunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naupo sa tabi ng apoy at nagpainit na kasama ng mga bantay. Ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng maipararatang kay Jesus upang maipapatay siya, ngunit wala silang makuha. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. narinig naming sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Gayunmay hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapaligiran at tinanong si Jesus, Ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot? ngunit hindi uminig si Jesus. Hindi siya nagsalita gapotakman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote. Ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan? Ako nga. Sagot ni Jesus, At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita niyo siya dumarating na sa alapaan ng langit.
Winarak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? ang hatol nilang lahat ay kamatayan. At niluran siya ng ilan, pinilingan, pinagsusuntok, kasabay ng wikang, Hulaan mo nga, sino ang sumuntog sa iyo? at pinagsasampal siya ng mga bantay. Si Pedro na may naroon pa sa ibaba, sa patio, nang dumating ang isa sa mga alila ng pinakapunong saserdote. Nakita ng babae ito si Pedro na nagpapainit sa apoy at kanyang pinagmasdang mabuti. Kasama ka rin ni Jesus na iyang taga-Nazaret. Sabi niya, ngunit tumanggi si Pedro. Hindi ko nalalaman, hindi ko naunawaan ang sinasabi mo. Sagot niya, at siya'y lumabas sa pasilyo at tumilaok ang manok. Nakita na naman siya roon ng alilang babae at sinabi sa mga naroon, Ang taong ito ay isa sa kanila. ngunit itinatwa na naman ito ni Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi na naman kay Pedro ng mga nakatayo roon, Talagang isa ka sa kanila, taga-Galilea ka rin. Sumpain man ako ng langit, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago tumilaok ng makalwa ang manok, ay makatlo mo akong itatatuwa. At siya'y nanangis. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsasabi. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa, ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam na ni Pilato na inggit ang nagudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus! Sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato, ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako siya sa krus! Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas at si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa Pretorio, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinuto sa kanya.
at sila'y patuyang nagpugay at dumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaghampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng malaban. Sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaki galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Ang kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin po ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayon natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga sanali. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tangong nagsabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Pinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang natin bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya. Inalapusta din siya ng mga nakapako kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang ikatlo ng hapon. Nang mag-ikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani. na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nang marinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon, ay kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. may tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasiksik kay Jesus. Sabi niya, Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsinuhod po kayo lahat, yung kaya tuod, kung hindi naman kaya ay umupo na nakayuko ang ulo. At pasalamatan natin ang Diyos sa sandaling ito ng pag-alaala sa Kanya. Depresyon. Nagutan ng hininga ang Depresyon. para mailigtas. Ay, hindi ka. Magsitayo na. Biglang nawarak sa gitna ang tabing ng templo. Mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus, kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. naroon din ang ilang babae
at nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago Bata, si Jose at si Salome. Mula pa sa Galilea, nagsisusunod na sila at naglingkod kay Jesus. At naroon din ang iba pang babaeng sumama kay Jesus sa Jerusalem. Nang magtatakagsiin na, dumating si Jose na taga-Arimatea, isang iginagalang na agawad ng Sanhedrin. Siya'y naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos, sapagkat araw noon ng paghahanda o bispiras ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus. Kaya't ipinawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, umayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Bumili si Jose ng kayong lino. Nang maibaba na ang bangkay, ay kanyang dinalot sa kayong lino at inilagay sa libingang inukat sa tagiliran ng dalisdis na bato. Pagkatapos, igilulong ang isang malaking bato na pintuan ng libingan. Nagmamasid naman si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Jose, at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Ang haba, may mga nakatulong na nagmamasid sa haba ng ating pag-narrate Minsan sa lang yan. sayang ito. Ang tagal ng Tawatin mo panahon, nga yung mga bata. ang haba naman ng Tawatin mo yung mga bata. 365 days. Kailan yan? Pero inaabangan Pagkita kayo, baka madapa. Baka madapa kayo. buhay na buhay ang tradisyon ng sinapulo at Mga pagkulita. bata, nasayaw ba kayo? Sa ngayon, Nasayaw. noon pa man, hanggang ngayon, nagnapasa ngayon natin nung nangyari 2024 na ang nakakaraan. Yung hotel sa ating panahon, napakadali na manood ng mga may kababalaghan. Saka yung pa-practice. Kung natatanda rin yung mga magic, Harry Potter, di ba? Gaganon lang. Ayun natin. Maayos lang. Lord of the Rings na pinag-aagawan nila. Pero yung mga bago. Ito yung mga kapanahunan. Pati yung mga telepantasya sa mga TV na pinapanood ng mga bata. Sa kabataan ng mga tayo ng pagbati po. Kagawad na Jim, Tanagustin. Taga-Tungado, na Huerta, o taga-Paranaque talaga. Ewan ko anong inyong paniniwala sa mga dala-dala ninyong palaspas na yan. Mumbai. Kasi excited kayo kanina. Ulit-ulit yan, kasi may bagong kapisismo. Ang dasal ang nagbabasbas sa palaspas. Hindi yung banal na tubig. So lahat na nadasalang yan, kanina, inawin pa ni Father, nabasbasan ang mga palaspas na ito. Pakiusap, itigil na natin sa 2024 ito. Ewan ko kung saan nyo dadalhin yung mga palaspas nyo pagkatapos nito. Dahil pag inikot ko yung mga bahay-bahay ninyo, nakakakita pa rin ako ng palaspas sa labas ng pintuan. At anong laging tinatanong ko, bakit may palaspas po dito? Father, para hindi mo makapasok ang masamang espiritu. Nasa loob na po. Wala sa labas. May lalagay sa ulo ko ng manok yan. Ang lagay mo ng palaspas dyan, ay hindi niya yan maitatakoy.
ewan ko kung Nakauwi anong na si pinanggalingan Karen. ng paniniwala Nakabalik mo. na. Hindi rin totoo na kapag nilagay mo yan sa bintana mo at may kumulog at kumidlat, matitigil mo yun. Hindi. Ha? Pati kaya kung sa probinsya ka may dadaan-daang wak-wak at tik-tik-tik-tik. No? Akala mo yung makakatabo yung palaspas na yan? Hindi. Lalo namang hindi totoo, abay itigil niya yan, ha? Aba. Hindi totoo na kapag may sakit sa tiyan, merong may sakit, ilalaga-laga mo pa yan. May kung ano-ano ka pang gagawin. Sino? Tapos ilalaga, iinom-inumin mo, akala mo gagaling ka. Hindi. Service eh. Hindi rin totoo. Oh, nahilo. Kapag may galis-galis Ako ka, mamaya na ako mahilo. may skin disease ka, may pasunog-sunog ka pa, at kukuha ka ng olyo at iipapahit pa Emergency. lalo pagkaka-infection ka. Kung meron mang tamang paglagyan ng palaspas na yan, ilagay sa loob ng bahay. Ilagay sa altar ng makikita ng marami. Gusto ko rin yan. Nilalagay ninyo sa dingding na mataas na bahagi para makita ng bawat miyembro ng pamilya na sa araw na ito, nagdesisyon ka. Ginawa ka ng palad mo. Tricycle, wala bang Ang ano? palaspas na iyan. Sa barangay, wala? Dahil ang ibig Ano ba sa sabihin barangay? niyan, ako ay may Kristo sa buhay. Desisyon ko, anuman ang mangyari, initan man at ulanan, ako ay susunod kay Kristo. Sa araw na ito, nagdesisyon ka man muli, Emergency. anuman ang magiging kaakibat ng aking pagsunod, tutuparin ko pa rin ang kalooban ni Kristo. Magpapasakop at magpapabilang pa rin ako kay Kristo. That's the power of the palm. As you hold the palm, you're making a decision. I will follow Christ. I will obey Christ. I belong to Christ. May Kristo sa buhay ko, may Kristo sa bahay namin, may Kristo sa pagsasama namin, may Kristo sa kapilya namin, may Kristo sa gagawin namin, lalong-lalo na ang pagsasadula ng sinakulong ito, may Kristo sa San Dionisio. Yan ang kapangyarihan niyan. Yan ang kapangyarihan niyan, hindi sa dahon, kundi sa taong humahawak roon sa kanyang puso at Yan ka lang dyan, kanyang pasyo, bukan mo katawan. kasi dyan. Pag inaspire mo yun sa buhay, ang kabananang ito, kahit anong mangyari, Pakinig ka sa misa. Yung, hindi ka ano, may tataklan lalabas. ng kasamaan at gawain ng demonyo. Kaya ang kapangyarihan niya nasa lupa, hindi sa dahon-dahon. Unang punto yan. Pangalawa, sa haba ng ating seremonyas na ito. Alam niyo ba kung bakit gumagamit ng mga sangasangang yan, palaspas? Sa atin kasi yung ginagamit. Oo. Nung panahon ni na Jesus, kahit na anong dahon, kahit na anong sanga, kailan ba nila ginagawa yan, Father? Lalo-lalo na kapag ang kanilang leader at hari ay nagtagumpay sa giyera. Kasi noon, usong-uso yung sakupan ng sakupan. Sasakupin yung lugar mo, sasakupin yung ari-arian mo. Kapag nalaman nila na ang kanilang hari ay nagtagumpay, lalabas sila sa kali. Lalabas sila sa kalsada. Sa daraanan yan ng mga kawal at ng hari pabalik sa kanilang lugar, sisigaw sila. Hosana, Hosana, Hosana. Ang ibig sabihin ng Hosana, niligtas mo kami, salamat po. Iligtas mo kami ngayon, salamat po. Nailigtas na naman kami sa pananakot. Ganon ang kahulugan. Kaya nagwawagayway sila. Si Jesus, alam nila pero nakakalakad sa ibabaw ng tubig, nakakapagpagaling ng kung anumang sakit na walang lunas, nakakapagpabangon ng pilay, nakakapagpabuhay ng patay.
Inaabangan nila, siya na ba ang susunod sa magiting na hari ni Hari David? Na noon walang ginawa kundi si David, kundi manakop ng manakop at pagkaroon sila ng kapangyarihan, silang pinaka-superpower. Darating kaya inaabangan nila gusto namin maging hari ito. Kaya nga, tuwang-tuwa sila. Si Jesus, alam naman niya. Kaya lang yung mga hari, nakasakayan sa may kabayo, karwahe. Pagkita nila kay Jesus, ay ako, bulinggit, asno. Di ba nila? Sige, buha tayo. Hosana! Iligtas mo kami ngayon! Hosana! Akala nila, yung pagpasok ni Jesus ngayon, akira na yun. Magkakasubukan na yun. Papasok ba siya? Tinabangan nila, oo, papasok siya. Nung nakita nila, alam nila, akala nila, gerang katakot-takot. Akala nila yung mga religious leaders na yan, kasi dalawang marcha ang nangyayari kapag ganyang Passover. No? Yung sumakop sa kanyang mga Romano, batalyon yan. Kasi alam nila, sobrang dami ang iipon sa Jerusalem, magdiriwang ng pista ng Paskwa. Kaya taon-taon din, may 500,000 yun eh. Ang gagawin ng mga Romano, magpapakita nila ng puwersa. Magmamarcha sila, dumatagundog yun, at yung mga puwersa nila ipapakita para walang mag-revolusyon. Pero mo pumapasok na ganun sa Jerusalem at gusto nilang sundan si Jesus para malipol yung mga yan, para makalaya na sila. Kaya lang hindi ganun ang nangyari. Si Jesus nagpasakop sa mga leader ngayon. Tinanggap ang krus, nagkagutay-gutay ang laman, nagpakahirap. Kaya kung titignan tayo ng ibang reliyon, sa tuwing ganitong ginagawa nito, tingnan mga sirang-ulong na sa Dionisio niya. Sila yung sumasigaw ng usana sa simbahan nila. Pagkatapos pagpasok nila sa simbahan, sila din yung sigaw, ipako sa krus. Ipako sa krus. Aral sa tao. Too much human expectations will always lead to frustrations. Too much expectation will lead to frustrations. Di ba gano'n? Pag-aasahan mo lang tao, makatao, at hindi mo isasali ang Diyos sa pagdidesisyon, laging frustrated. Kasi iba yung pamamaraan ng Diyos. Nagtingin na noon ang matapang ay maraming batalyon, maraming armas, hindi. Ang tunay na matapang na taga San Dionisio, ang tunay na matapang na Kristiyano ay yung marunong magbata ng mahirap sa kanya. Yung marunong magtitiis, marunong tumanggap ng kanyang krus, yun ang malakas na tao. Yun ang makapangyarihang tao. Dahil hindi yan matatalo. Yung hindi ka aasa sa puwersa, impluwensya at batas. Pero aasahan mo na may Diyos sa iyong buhay na anuman ang hirap mo, papalitan niya ng tagumpay. Papalitan niya ng saya. Mga bata, huwag masyadong mag-expect, ha? Kung mundo lang naman ang magbibigay sa iyo, no? Mapaprustrate ka na. Ang asahan mo ay ang Diyos. Napagtibayin ka ng Diyos. Lagi mong tanggapin yun sa Diyos. Kasi from too much expectation lead to frustrations. Anong ginawa nila? Di ba na-dismaya? Then lead to violent actions. Patayin na lang niya. Wala naman palang kwenta yan. Ipako sa krus.